pong problema na i-impose ninyo yung batas kasi batas nga yan eh. Pinag-isipan ninyo yan, pinag-aralan ninyo yan. Pero as you implement those rules, those laws, no? Ano naman po yung implication nandun sa mga taong tatamaan like Van Damme and the rest ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie? Ano naman pong future ang meron sila if ever na ipa-implement nyo yan at hawakan ninyo? Hanggang saan po ang capability nyo to help them? Dito sa sitwasyon ni Daddy Frankie, no, parang nakaka-puzzle. Kung ano ba talaga yung gustong gawin nitong mga taong nanggigipit. Hindi natin malaman kung nanggigipit ba to or they are really implementing the rules of the law. Kasi dito sa nakita akong isang content ni Boss Tax, no, mayroon lang akong gustong i-share at una ng konting reaction, no? Dahil sa mga napanggit ni Boss Tak mismo na narinig niya doon sa mga gustong kumuha dito kanila Bandam, no, kanila JR, Junjun, and yung pagpapabalik dito sa mga iba pang beneficiary ni Daddy Frankie. Nagiging usap-usapan siya ngayon kasi yung taong tumutulong, siya pa yung ginigipit, no? Parang hindi mo malaman kung pagtatama ba yung ginagawa nila, pagpapa-implement ng rules of the law, because that's the rules of the law. E paano naman kapag pina-implement nyo na yung rules na sinasabi nyo yan, ano yung assurance na yung binibigay ninyong suporta sa mga taong ito ay na tinutulungan ni Daddy Frankie ay maibibigay ninyo, no? And normally, ang talagang laging maiisip nating lahat ay ang DSWD. Although they are not mentioning directly, pero alam naman natin kung sino ba yung mga nangangalaga sa mga ganitong klaseng tao. Sino ba yung tumutulong? O yung mga nasa streets, yung mga nasa kalye, di ba? Even yung mga katulad ng kaso nila Oliver, no? Di ba, as far as I know, mayroon tayong DSWD na silang dapat ang tumulong. Di ba? Yun naman yung malimit na papasok sa utak natin kagad. Diba? So, I'm assuming na these are the people. No? Hindi ko po sinasabi na kayo talaga, no, DSWD, but for us, common tao, kayo yung alam naming ahensya ng gobyerno na tutulong sa mga to. Pero, bakit ganon? Parang hindi namin maintindihan ano yung mali sa ginagawa nitong mga vloggers na to. Because they are exploiting, kasi yun naman lagi ang masasabi ninyo, they are exploiting the poverty, no, yung paghihirap nila, yung kahirapan nila. But hindi nyo nakikita yung magandang ginagawa nila. No, ako po yung nagtatanong lamang, no? Dahil naguguluhan po ako dahil nakikita ng karamihan, lalo na ng mga followers ni Daddy Frankie, ni Tekram, ni Pony Alde, kung paano sila tumutulong. Di ba? Iyang mga yan ay nasa pangangalaga na nila. Kung ang iniisip ninyo, dahil sa nai-exploit yung kahirapan nila, unang-una may consent naman po yan ng kanilang mga taong malalapit sa kanila. Okay, huwag natin sa ilabas natin si Bandam. No, kasi may pamilya siya. Ang problema, ayaw ni Bandam eh. Okay? May mentally deficiency siya, yes. No? Pero kaya niyang mga tuwiran. Actually, naglalayas pa nga siya. Diba? And matagal sa kalye si Bandam, bakit walang DSWD na tumingin sa kanya? Bakit ngayong inaalagaan siya ng katulad ni Daddy Frankie, parang sa kanyo sinasabi yung batas. No? So ito lang po ay ilan sa mga question ko dito sa nangyayaring ito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie and even the others, no, na nandito sa ganitong pag-charity vlogging. Opo, kumikita nga ang mga vloggers sa kanila pero tingnan nyo naman po yung balik. Okay? Bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Pakihit ng notification bell para maging aware sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal lang. Okay? So balikan nga po natin itong gusto kong i-share, no, na ilang portion ng naging upload
ni Boss Tax, no, na may paparinig lang po ako sa inyo. Dahil naguguluhan ako, sa ano ba talaga yung plano ng ahensya ng gobyerno natin sa mga katulad nito. Ngayon dito kasi parang nakapokus si Bandam. Si Bandam yung tinatanong nila. And as we all know, tukoy na ata no, ng team ni Daddy Frankie kung nasaan yung mga relatives ni Bandam. Ang problema si Bandam ang may ayaw. Okay, sasabihin ninyo meron siyang mental deficiency so he cannot decides for himself. Okay, sabihin na natin yan. Totoo yan. Pero paano po nakarating si Bandam sa Maynila? O dyan sa lugar ni Daddy Frankie? Di ba? Oh. So, pag dinala nyo po yan doon sa shelter ninyo or doon sa paggamutan ninyo, sa facilities ninyo, how sure are you na hindi tatakas yan? Kasi kaya niya nga tumakas eh. Nakakaalis nga siya eh. Ayaw nyo pa na nandirito siya ngayon sa poder ni Daddy Frankie na alam naming lahat noon, tumatakas yan. Pero ngayon, nag-stay na siya for good. For how many months na siya nandiyan kay Daddy Frankie, hindi siya umalis. Kasi at home na siya dyan. At hindi naman siya namamaltrato. Diba? Hindi naman siya namamaltrato. Kung nakikita man siya sa vlog, ayun hindi naman siya na-exploit. Diba? Oh, nagkakaroon pa nga siya ng sponsor eh. Mas hindi nyo gugustuhin yun na mayroong taong sumusuporta sa kanya. No? DSWD, pasensya na po. So ito po, allow me to play that portion na sinasabi ko. Kaso nga, yun yung kagustuhan nila, yun yung ano nila dami, yung batas nila na sa katulad ninyo ay hindi dapat daw nag-i-stay sa mga ganito tulad ng pagkukup ni Daddy Frankie sa inyo. Okay, so yung sinasabi ni Tax, no? Yun, parang inulit niya lang yung sinabi ng DSWD o kung sino man yan na agency ng ating gobyerno, no? Bakit? O bakit hindi pwede? Anong kadahilanan? Dahil nabablog sila. Okay, nabablog sila. Anong masama doon? Ini-exploit sila? Exploiting ba yung pagpapakita ng sitwasyon nila na hindi sila kayang suportahan ng dapat sumuporta sa kanila? Sasabihin nyo may pamilya sila. Yes, may pamilya sila. But are their family capable of taking care of them? And let's say, DSWD, sige, kayo ang may hawak. Do you think you can give what this vlogger can give to them? Sasabihin nyo kasi umaasa sila sa sponsor at may mga pinagkakakitaan nila. Okay, correct. Pero kayo, di ba may budget din kayo na nilalaan ang gobyerno para sa mga katulad nila? Ang anong irarason ninyo? Kapos. Kapos yung budget. And then why are you stopping these people? Itong mga ganitong lehitimong charity vlogger na talagang tumutulong. Di ba? Na kayang ibigay kasama yung mga sponsor at yung revenue na nakukuha nila para itulong at ibalik sa kanila. Di ba dapat mas matuwa kayo doon? Dahil kahit papano nabawasan yung trabaho ninyo. Di ba? Kasi pinipigilan ninyo yung mga taong may ganyang adikain. Oh, so sasabihin ninyo, di gagayahin sila ng gagayahin. Of course, may gagaya at gagaya dyan. No? Pero tingnan ninyo yung adhikain, ano ba talaga? Are they concentrate in making money? Or are they concentrate in helping these people na maibalik yung buhay nila sa dati? No? Sige, i-implement nyo yung batas, pero can you implement yung trabaho ninyo as a welfare sa mga katulad nila? Pinipilit nyo ipa-implement yung batas. Okay? Kasi batas yan, yes, correct. But if pina-implement nyo ba yung batas na yan, can you implement also yung trabaho ninyo on how to help them? Sasabihin nyo, limited kayo sa ganito, hanggang ganito lang ang kaya ninyo. Then, bakit hindi ninyo i-expand? Di ba?
Kasi kahit na sabihin natin, no, na limited ang inyong, hindi nyo pwedeng sabihin na limited eh. No? Then, i-justify ninyo. Kasi ano yung pagtulong ninyo? Half-cook na hindi nyo kayang bigyan to the point na kaya ng tumayo or kaya ng alagaan ng mga beneficiaries na to yung sarili nila. Di ba? Sasabihin ninyo, napaka-extravagant ng ginagawa ng mga vloggers. May tumutulong nga po sa kanilang mga sponsors. No? Ano po? Magpapa-sponsor din kayo sa mga sponsor nila? Kaya gusto nyong kunin sila? Kayo ang mag-alaga para kayo sa inyo ibigay yung tulong, no, na ng mga sponsor, parang kayo yung maghahawak ngayon. Ganun po ba ang plano ninyo, DSWD? Hindi po kaya parang nakakahiya naman yun dahil kayo po ay binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Di ba? Ngayon, kung kulang yan, i-justify ninyo yung kulang. Anong manghihingi rin kayo sa sponsor? Di ba po parang may mali? Di ba? Kasi yun po yung nagiging question dito ng karamihan eh. Ako, isa na po ako to. Na bakit kayo panay ang pangsisita, no, sa mga charity vloggers na to, na nakikita naman ng karamihan. Kasi hindi naman sila panunuorin, subaybayan, susuportahan ng mga sponsors, viewers, no, ng mga fans nila kung hindi tama yung ginagawa nila eh. 'Di ba? Kaya nandiyan yung mga sponsors na yan, yung mga subscriber na yan, kasi naniniwala sila sa adhikain ng mga vloggers na katulad ni Daddy Frankie to help them. No, and Daddy Frankie is very vocal on how, no, he spend those revenues and those sponsorship. No? Pero bakit ayaw yung tigilan? Bakit ayaw yung tigilan? Bakit patuloy pa rin kayo sa pangdidikdik sa kanila? Di ba? Pati yung bubuhayan ako, ate na lang, tate ko na yung tapatan, papauwi na lang Mindanao. Siguro, dapat ganon. Mindanao yun, sulok. Oo, dapat ganon. Lugan ko. Bahala na sila doon. Papauwi na lang din. Kung papauwiin ka nila, hindi rin namin alam kung anong plano sa inyo. Nalawi ako Mindanao. Pag yung nanay ko, tatay, matapatid ko. Pag ayaw nilang pupuntahan, huwag ka mag-alala kasi may sweldo yun yung pagpupunta. So, ewan ko, no, ako hanggang ngayon nagtataka pa rin. Bakit ganon? Yung katulad ni Bandam, yan, si Bandam, ayaw niya. So, pupwersahin ninyo na para sa kanya, mas feel niyang safe siya dyan sa lugar ni Daddy Frankie. So, ano to? Mandatory? Tapos, ilalagay nyo lang sa facilities ninyo. Ano yung routine? Oh, dito kay Daddy Frankie, suportado sila ng lahat. Pagkain, vitamins, kumpleto ang pahinga. Hindi ko sinasabi na hindi nyo kayang gawin yan dyan sa facilities nyo. Pero di hamak na mas marami po kayong inaalagaan. Diba? So kung mas marami kayong inaalagaan, nahahati po yung attention ninyo. And habang dumadami ang inaalagaan nyo, hindi naman tumataas ang inyong pondo. O siguro, maybe you can make it a justification dahil marami, kaya tataas yung pondo ninyo. Pero bakit po marami pa rin nasa lansangan at hindi yun yung unahin nyo? Bakit yung mga nandirito sa mga charity vloggers na to na may maayos na sitwasyon, yung binabalikan nyo? Ang dami po sa lansangan, no? Pumunta lang po kayo ng Baclaran, around Luneta, Rojas Boulevard, no? Yan po. Ang dami po dyan ng mga street dwellers. No? Ang dami pong mga nagkalat dyan, mga badyaw. Yung badyaw na lang po, bakit hindi nyo magawa ng paraan? I think it's all over Philippines, maraming badyaw. Bakit sila po hindi ninyo hinuhuli, pinakikialaman, dinadara sa shelter ninyo? Di ba? Bakit itong mga tao na inaalagaan na yung inyong Talaga pong nagtataka ako, no? Pasensya na, DSWD or whatever agency of the government na nanggigipit or keep on, no, pushing Daddy Frankie and the rest of the team na ibalik itong mga taong to.
Pinagkakakitaan nila, totoo yan. No? Huwag na tayong maging hipokrito dito. Pinagkakitaan talaga nila yan, totoo yun. Pero yung kinikita ba, sinasarili ba nila Daddy Frankie? Yung kita ba, hindi na ibabalik sa mga to? Kita nyo, may pabahay. Nabibilhan ng mga para sa pang-start ng negosyo. Kaya ba gawin ng ahensya ng gobyerno natin yan? Oh, simulan nyo po doon sa kung anong meron kayo. No, ipakita nyo po sa amin na kaya nyo alagaan yung hawak ninyo ngayon dyan. Or you're just trying to prevent, no, na makita talaga ng tao kung paano ang tulong na ginagawa ninyo sa tulong ng mga charity vloggers na to. And aminin na po natin, pasensya na sa ahensya ng gobyerno natin at sa kasi po yung corruption natin talamak. No? So kung mayroon mang gustong mag-sponsor sa kaya lang kasi na kayo part kayo ng national government, so hindi nyo kailangan ng sponsor dahil nga meron kayong pondo. May pondo po kayo. Ngayon, kung kulang yan, justify po ninyo para kayo madagdagan. Pero yung pakialaman nyo pa po, yung ibang charity vloggers na ginagampanan na yung trabaho ninyo, in different way nga lang, sila naman yung pinag-iinitan nyo. Wala pong problema na i-impose ninyo yung batas kasi batas nga yan Pinag-isipan ninyo yan, pinag-aralan ninyo yan. Pero as you implement those rules, those laws, no? Ano naman po yung implication nandun sa mga taong tatamaan like Bandam and the rest ng mga tinutulungan ni Daddy Frankie? Ano naman pong future ang meron sila if ever na ipa-implement nyo yan at hawakan ninyo? Hanggang saan po ang capability nyo to help them? Diba? Yun po yung mga question Dito sa mga ito, nakikita po namin, no? Nabibigyan nila ng pang-start na negosyo. Then, if they know they are okay, pinapabayaan naman nila Di ba? Pinapabayaan naman nila Hindi po yung pananamantala. Kung pananamantala po yun, ayusin po kasi natin yung sistema ng gobyerno, ng governance ninyo. Para po, walang mga taong sumuporta sa mga katulad nilang charity vlog. Kasi kung nakikita naman ng mga tao na okay, ang suporta ng gobyerno sa mamamayan niya, sa tingin niyo may tatangkilik sa mga vloggers na to. Yun po doon nyo ipakita. No, hindi po yun sa pamamagitan ng pagpipigil and imposing the law na we all know, pag in-impose nyo yan, marami po sa mga Pilipino ang magda-doubt na kaya ninyong ibigay yung naibibigay ng mga charity vloggers na to like Daddy Frankie sa mga beneficiaries. Okay, inuulit ko po, ito po ay aking opinion lamang sa DSWD or sa mga ahensya ng gobyerno na gustong kunin itong mga beneficiary ni Daddy Frankie because that's what the law says. Okay, but if you implement that law, are you capable of giving what these vloggers are giving to them? Can you support them the way these vloggers support them? So, yun po sana muna yung question na itanong nyo sa mga sarili nyo bago nyo sila gipitin o bago nyo panghimasukan at sabihin na yan po yung batas. Okay? So, yun lang po at maraming salamat.